Sinubukan pero napahiya. May ilang kongresista po na mukhang gustong iligtas si Kiko Barsaga sa kanya expulsion. Ito at ang kauna-unahan. Kung hindi man tayo nagkakamali Pero kahiya-hiya ito. Ang nakakabilib lang dito kay Kiko Barsaga, kahit sobra yung kahihiyan na kanyang dinaranas, nagagawa pa niyang tawanan ito at magbiro. Ibig sabihin, hindi ba siya apektado sa puntong 'yan? Sa tingin ko apektado. Sa tingin ko ito yung patunay na sinasabi ng marami na hindi na normal etong isang ito. Kasi kung normal kang tao, hindi ganyan ang maging reaction mo sa ganitong masaklap na pangyayari sa buhay mo. Hindi na normal etong si Kiko Barsaga. At yung pagkakatanggal niya sa Kongreso, I deserve niya yan. Hindi dapat talaga. Ang sinisigaw ngayon ng mga DDS, ang dami daw na mas walang hiya kay Kiko Barsaga dyan sa Kongreso. Yung mga sangkot sa corruption at marami pang iba. Pero bakit wala daw aksyon na ginawa? Etong si Richard Gomez ay isa po sa sinubukan na iligtas etong si Barsaga. Ang sinasabi niya, let the people of Cavite decide for him. Nga naman, kasi elected siya sa 4th District or sa 4th District ng Cavite, etong si Kiko Barsaga, lalo na po sa Dasmariñas, Cavite. So yun ang sinasabi natong si Goma, na dapat daw ay ang kanyang mga constituents ang mag-decide kung nararapat ba na manatili sa Kongreso. Etong si Barsaga. Medyo nakakatawa yun Anyway, may mga rules, may mga dapat sunding panuntunan ang mga kongresista. Alam siguro yan ni Mr. Gomez. Pero ang totoo niyan ay eto, sabi ng isa, congressmen are not answerable only to their respective districts. They may be elected locally, but once in Congress, they exercise national functions, including lawmaking, budget approval, oversight, and impeachment. Their decisions can affect the entire country, not just their constituency. So enough of that kind of scapegoat, Mr. Gomez. Gamit na daw yan.